Si Rokudo ay isang uslak at kawawang talunan na laging nangangarap na maging malakas at matapang. Ngunit sa kabila ng pagpupursigi, siya ay napakahina pa rin at laging inaapi ng malalakas araw-araw. Isang araw, natagpuan niya ang scroll na nagbibigay ng kapangyarihang akitin ang sinumang babae. Ngayon, ang mga babaeng bully na ang nagtatanggol sa kanya na parang hari ng paaralan. Sa Amori High School, ang mga nerd at weirdo ay hindi nakakakuha ng magandang grado. Dito, ang mga uslak at delinkwente ang nasa tuktok ng kanilang mga klase. Si Rokudo ay isa sa mga nerd na palaging pinagtatawanan, lalo na ni Inuma. Ito ang lalaking mukhang hindi gagawa ng maganda na laging kinukuha ang pagkain ni Rokudo. Sa halip na kumain sa ibang lugar, ginawa nilang aso si Rokudo at sinubukang habulin ang pagkain habang nagtatawanan si Inuma at mga kasama. Ngunit nang itapon niya ang sausage, nakagat ni Rokudo ang kanyang dila. Lalo ritong natawa si Inuma at mga kaibigan at nagpasya na silang tantanan ito. Palagi niyang naiisip na laruan lang siya ng mga tulad ni Inuma dahil napakadali niyang apihin. Gayunpaman, kinuha niya ang sausage sa lapag at bumalik sa upuan. Tinanong ng mga kaibigan kung ayos lang siya at kahit sinabing wala na ang kalahati ng kanyang tanghalian. Ang mga kaibigan ni Rokudo ay mga talunan rin. Tulad ng otaku na si Kijima at werdong si Hinomoto. Gayunpaman, sila ay mabait at maunawain kay Rokudo. Hinatian nila ng pagkain si Rokudo kung saan nagbigay si Hinomoto ng meatball at si Kijima naman ay ham. Napatingin sila nang tumawa si Tsubaki kasama si Inuma at kanilang grupo. Nahuli niya ang mga itong nakatingin sa kanyang hita at tinawag silang mga manyak habang sinasabi kay Inuma ang pagtitig nila sa kanyang hita. Tinawag niya ang mga itong mahihina at binalaan silang huwag titingin muli kay Tsubaki kung ayaw nilang masaktan. Kaya naman pumunta ang tatlong talunan sa banyo para ilabas ang kanilang galit. Sumigaw si Rokudo na hindi patas na tinawag silang mga manyak sa pagiging ganoon at pagkilos ng ganoon. Ngunit si Hinomoto at Kijima ay mga uslak na kakaibang mag-isip at sinabing kung ayaw ni Tsubaki na tinitingnan siya, dapat itigil niya ang pagsusuot ng maigsi. Nangako silang hindi natitingin at ipinaalala sa mga sariling lahat naman ay may hita. Naiinis si Rokudo dahil mga delinkwente ang problema pero sila pa rin ang nangunguna habang ang mga nerd gaya niya ay nasa ibaba. Gusto lang nila ng kapayapaan habang nasa paaralan, ngunit alam nilang hindi iyon posible. Bigla nilang narinig ang kaibigan ni Inuma na pinapasali siya sa Onishima Union para pamunuan na niya ang paaralan pagdating nila sa 3 taon. Kahit hindi sigurado, sinabi ni Inuma na pag-iisipan niya. Bigla na lang sumabog sa galit si Rokudo at mga kaibigan at sinabing walang kabuluhan ang usapang iyon pati ang pamumuno na tanging nasa isip ng mga delinkwente. Nagpasya silang pumunta sa bahay ni Rokudo at magpalamig sa pamamagitan ng video games. Gayunpaman, hindi nila ito nagawa dahil nagpanik si Rokudo habang nakatingin sa isang kahon mula sa kanyang lolo. Binuksan niya ito at nakita ang scroll pati sulat. Sinasabi sa sulat na siya ay mamamatay at inuutos sa kanyang gamitin ang scroll na tiyak tutulong sa kanya. Nagtanong si Hinomoto kung nakakatayo pa ang lolo ni Rokudo pero ipinaalala ni Rokudo na hindi dahil patay na ang kanyang lolo. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi nito sa kanya noong elementarya. Sinabi ni Rokudo sa kanyang lolo na siya ay mahina at natatakot sa mga bully. Ngumiti ang kanyang lolo at sinabing balang araw ay mamahalin siya ng maraming tao. Kaya rin siguro, naging lapitin siya ng mga delinkwente. Pinuri ni Kijima ang lolo ni Rokudo at nagtaka si Hinomoto kung nabanggit ba ng lolo niya ang scroll. Biglang naalala ni Rokudo ang sinabi nito tungkol sa kayamanan ng pamilya. Isang scroll mula sa sinaunang panahon na may nakasulat na mga spell. Hindi makapaniwala si Hinomoto na may magic sa scroll pero nagtaka si Rokudo kung bakit ito lumitaw ngayon at ano ang sinasabi ditong panganib. Sinabi ni Kijima na hindi siya nakapansin ng anumang banta, ngunit pinilit ni Hinomoto na may panganib lalo na sa kanilang paaralan na parang digmaan. Inirekomenda ni Hinomoto na gamitin ni Rokudo ang scroll upang tapusin ang mga delinkwente maliban sa mga babae para maging payapa na sila. Napaisip si Rokudo kung paano ito gagamitin nang biglang umilaw ang scroll at naglaho. Hinanap niya ito ngunit itinuro ng mga kaibigan ang mahiwagang marka sa kanyang noo. Kinabukasan, naglakad si Rokudo papunta sa paaralan nang biglang may grupo ng mga uslak ang humarang sa kanya. Hiningan siya ng lalaki ng pera, ngunit sinabi ni Rokudo na huwag siyang angasan dahil mayroon siyang tato. Kinwelyuhan siya ng lalaki, at tinitigan naman ito ni Rokudo sa mata habang nakaturo sa kanyang noo.
Bago niya matapos ang babala, sinuntok siya ng lalaki at pinalipad sa ere. Biglang nagulat si Rokudo nang makialam ang babae at sinabihan ang mga bully na magsitigil. Mayroon siyang pabiktimang Riz at hindi niya pa ito napagtatanto. Nang tanghalian, lumapit si Inuma at kaibigan kay Rokudo upang apihin siya nang biglang nagsalita si Tsubaki at sinabihan silang huminto. Nagtanong si Inuma kung anong mayroon nang ituro ni Tsubaki si Hinomoto at Kijima para sila na lang ang apihin dahil kahapon ay si Rokudo na ang kanilang pinuntirya. Tumawa si Inuma at masayang pumayag na ikinagulat ni Rokudo. Nauwing walang tanghalian si Hinomoto at Kijima habang nanlulumot nagugutom ng tahimik. Binanggit ni Rokudo na may kakaibang bagay na nangyayari mula pa noong umaga, ngunit di sumagot ang mga lalaki. Lumingon siya kay Tsubaki na nakatitig sa kanya at nagulat nang bigla itong bumaling na parang nahihiya. Sa banyo, kinuwento ni Rokudo sa mga kaibigan na may mga babaeng tumutulong sa kanya. Binanggit niya ang nangyari noong umaga nang muntik na siyang nakawan. Iniisip ng mga kaibigan na nagkataon lang iyon at sinabi ni Kijima na pag-usapan nila ang mga bully. Biglang may kumatok sa pinto ng kanilang banyo. Sinabi ni Rokudo na may tao, ngunit sa kanyang pagkagulat, si Tsubaki ang kumakatok. Inamin niya sa mahinahong tinig na naging masama ito sa kanya. Pumasok ang isa pang lalaki, at sinabihan si Tsubaki na panglalaki ang banyo, ngunit natakot ito sa masama niyang tingin. Tinuloy niya ang paghingi ng paumanhin at nangako na hindi na niya yon ulitin. Umalis siya ng banyo habang si Rokudo at mga kaibigan ay naiwang gulat. Napapatitig naman ang mga tao sa babaeng parang delinkwenteng may hawak na espadang kahoy. Sa paaralang ito, lahat ay kakaiba. Bigla siyang huminto nang marinig ang tatlong lalaking nagtatawanan at nagyayabang tungkol sa kanilang ginawa. Tinanong niya kung isa sa kanila ang pinuno. Tumawa sila at tinawag siyang sukiban. Bilang tugon, hinataw niya ang isa sa ulo gamit ang espadang kahoy. Tinawag siyang baliw ng isa at pinalibutan siya ng iba pa. Binalaan siya ng leader na ihanda ang sarili sa ginawa. Samantala, magkasamang naglalakad si Rokudo at mga kaibigan habang nalilito pa rin sa nangyayari sa kanya. Dumaan ang isang babae at bumulong si Hinomoto kung napansin nila ang ilang babaeng nakatingin sa kanilang tila interesado kay Rokudo. Nahihirapan si Rokudong paniwalaan ito, ngunit idinagdag ni Hinomoto na ang problema ay tila masasamang babae ito. Si Rizkudo ay patuloy sa pangriris ng mga badi nang hindi napapansin. Huminto ang grupo at napansin ang tatlong babaeng nakatingin sa kanila. Nalito si Rokudo nang biglang lumapit si Inuma na sinusundan ni Tsubaki at sinasabihan siyang tumigil. Humingi si Inuma ng paliwanag kung paano naakit ni Rokudo si Tsubaki. Inilabas niya ang telepono ni Tsubaki na may larawan ni Rokudo bilang background. Nabigla si Rokudo at sinabi ni Hinomoto na marahil ito ang epekto ng spell. Naisip ni Hinomoto na maaaring kapangyarihan ng scroll ang pangriris at sinabihan si Rokudo na tandaan ang sinabi ng kanyang lolo. Pumikit si Rokudo at biglang naalala ang lolong pinalilibutan ng mga babae habang sinasabi na ang kapangyarihan ng scroll ay mahuhulog ang lahat ng mga babae sa kanya. Nakita ni Rokudo ang ibang mga babaeng papalapit sa kanya at tumakbo. Nabangga niya ang babaeng sukiban at pareho silang bumagsak sa lapag. Agad siyang humingi ng paumanhin at inalok ang kamay para tulungan itong tumayo. Ang marka sa kanyang noo ay gumana uli at ito'y nariz ng matindi. Nilampaso nito ang lahat ng mga delinkwente kanina at 4 na ambulansya ang kinailangang tawagin para doon. Nang tanungin ng mga medik ang isa kung sino ang gumawa noon, kinilabutan siya sa takot habang inilalarawan ang halimaw. Kinabukasan sa paaralan, natatakot si Rokudo dahil ang babae kahapon ay ngayon nakaupo sa tabi niya. Lumalabas na nag-aaral din ito sa parehong paaralan at nasa parehong klase. Tumingin siya kay Kijima na dati niyang katabi na ngayon nakatayo sa likod dahil pinalaya siya ng babae sa upuan. Nang tanghalian, nagtataka ang grupo ni Inuma kung sino ang babae at bakit ito malapit kay Rokudo. Nagreklamo si Tsubaki sa pagiging malapit ng sukiban kay Rokudo kaya nagtanong uli si Inuma kay Tsubaki kung may nangyari ba sa kanila ni Rokudo. Mabilis siyang tumanggi at sinabing walang nangyari. Nagpasya si Inuma na kailangan nilang ipakita ang kapangyarihan sa sukiban. Isang lalaki na may basurang gupit ang humarap sa sukiban at hiningi ang kanyang pangalan. Nanatili itong tahimik kaya tinanong niya si Rokudo kung kilala ito. Tumanggi si Rokudo at sinabihan siya ni Tsunoyama na magpakilala. Sa takot, sinubukan ni Rokudo na kunin ang kanyang atensyon at sa gulat ng lahat, malambing siyang sumagot ng nakangiti.
Nagalit dito ang lalaki, at sinabi ni Hinomoto kay Rokudo na ito ang patunay na ang spell ay talagang pinapahulog sa kanya ang mga body. Bago pa man makasagot si Rokudo, kinwelyuhan ni Tsunoyama si Hinomoto at tinanong kung ano ang binubulong niya. Humingi ng tulong si Hinomoto sa sukiban, ngunit ang atensyon niya ay na kay Rokudo lang kaya hindi niya ito pinansin. Sinuntok ni Tsunoyama si Hinomoto at nang tumayo si Rokudo para tingnan ang kaibigan, ang sukiban ay namula nang malaman ang pangalan nito at nagpakilala bilang Himawari Rana. Gulat pa rin si Rokudo nang suntukin siya ni Tsunoyama sa mukha. Ikinagalit ito ni Rana at hinampas ang kanyang mesa sa ulo ni Tsunoyama. Lumabas sila ng banyo at nagulat nang makita si Inuma at Tsunoyama na naghihintay sa labas ng pinto. Kinwelyuhan siya ni Inuma at nagtanong kung bakit niya inaakit ang lahat ng mga babae. Pinayuhan ni Tsunoyama si Inuma na bitawan si Rokudo dahil baka dumating si Rana. Binaliwala ni Inuma si Tsunoyama at inihayag ang kanyang pagkamuhi sa mahihina lalo na sa mga uslak na katulad ni Rokudo. Umalis ito at sinabihan si Rokudong dasalin na ang kanyang huling panalangin. Iminungkahi ng dalawa kay Rokudo na humingi ng tulong kay Rana at sumang-ayon siya. Siya'y lumapit kay Rana nang umiti sa kanya kahit na may pasa ang mukha nito. Tinanong ni Rokudo kung anong nangyari at ipinaliwanag nitong ilang lalaki ang gumanti sa kanya. Nag-alala siya para kay Rana dahil delikado ang mga yon, ngunit ngumiti ito at sinabing napakahina lang nila. Hindi makapaniwala si Rokudo dahil mas matapang pa sa kanya si Rana. Ngumiti ulit ito at tinanong kung bakit siya lumapit. Naakit si Rokudo sa katapangan nito at nagpa siyang harapin ang problema ng mag-isa. Iniisip niyang oras na para siya naman ang magpasiklab. Hinamon ni Rokudo si Inuma sa rooftop ng paaralan. Natuwa si Inuma sa hamon, ngunit si Rokudo ay nagsimulang magsisi sa desisyon. Nanginginig siya sa takot at sinabing kailangan niyang magbanyo. Gayunpaman, sinamantala ni Inuma ang pagkakataon at sinugod si Rokudo. Sinubukang dumepensa nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakahinang suntok sa mukha ni Inuma. Nabigla si Rokudo, ngunit natuwa sa kanyang unang suntok. Gayunpaman, si Inuma ay nagalit at nagbigay ng napakalakas na suntok na halos ipadala ito sa ibang anime. Pinagtawanan siya ni Inuma at sinabing ganoon ang tunay na suntok. Nahirapan si Rokudong manatili sa kamalayan at naisip na sobrang iba ang suntok nito. Tinukso siya ni Inuma at nagtanong kung siya'y tatakas na. Nakialam si Tsubaki, ngunit sinabihan siyang manahimik ni Inuma. Lalaban sana si Hinomoto at Kijima, ngunit natakot sila sa titig ni Inuma. Lalo itong nagalit nang maalala ang pambubuli sa kanya noong siya'y bata pa. Binalaan niya si Rokudo pati ang mga kaibigan at sinabing bilang mahihina, dapat silang makontento sa pinakailalim. Sa mahinang tinig, sumagot si Rokudo na walang kabuluhan yon. Inutos ni Inumang lakasan niya ang pagsasalita, at sumigaw si Rokudong ang mga katulad niyang may masagwang gupit at kulay ng buhok ang dapat apihin ng mga kapwa niya uslak araw-araw. Nagulat ang lahat at nairita si Inuma kaya't lalo niyang ginulpi si Rokudo. Patuloy ang pagsuntok ni Inuma kay Rokudo nang walang awa. Napaluha ang mga kaibigan ni Rokudo at nagmakaawa kay Inuma habang humihingi ng tawad sa kanilang kahinaan. Hindi na rin gusto ni Inumang magpatuloy, ngunit ayaw ni Rokudong bumagsak at tanggapin ang pagkatalo. Matapos tanggapin ang lahat ng suntok, walang malay si Rokudong humingi ng tulong. Tumingin siya sa likod nito at nakita ang galit na si Ranang nakatitig sa kanya. Nang marinig si Rokudo, biglang sumugod si Rana upang suntukin si Inuma. Sa paglapit ng suntok, ang buhay ni Inuma ay biglang bumalik sa kanya. Tumama ang suntok ni Rana at pinalipad si Inuma na nawalan ng malay. Maya-maya, si Kijima ay nagtanong kung pupunta si Rokudo sa ospital, ngunit tumanggi ito at sinabing ayos lang siya. Nagpasalamat siya sa tulong ni Rana at sinabing magkikita sila bukas na ikinatuwa naman nito. Samantala, sa ospital ay kasama ni Tsubaki si Inuma na nabali ang ilong. Nang balikan ang insidente, inamin niya kay Tsubaki na natakot siya. Tulad sa kanyang kabataan, napagtanto ni Inuma na kahit natatakot ay matatag na tumayo si Rokudo at pinakitang hindi siya mahina. Kinabukasan, pagpunta sa paaralan ay nakita ni Rokudo si Inuma at sinabihan siyang sumunod. Nagulat si Rokudo nang dalhin siya ni Inuma sa isang restoran at nilibre siya ng ramen. Talagang naakit na rin pati ang mga bully sa kanya. Naguguluhan siya ngunit nagpasalamat ito kay Inuma. Habang kumakain, pumasok ang 4 na lalaki mula sa ibang eskwelahan. Pinakilala siya ni Inuma sa mga ito at namukhaan ni Rokudo at ng isang lalaki ang isa't isa dahil ito ang muntik ng magnakaw sa kanya noon.
Napagtanto ni Rokudo na siya'y natalo ng isang bata lang na mukhang matanda nang hindi man lang niya napapansin. Tinanong ni Inuma kung kilala niya ito, ngunit tumanggi si Rokudo na ikinagulat at ikinaluwag rin ang paghinga ng lalaki. Habang papalayo si Inuma, si Rokudo ay nagdududa pa rin at nagtanong kung anong mayroon. Kaswal na sumagot si Inuma kung hindi pa siya kailanman nakakain kasama ang isang kaibigan. Naguluhan si Rokudo pero ibinunyag ni Inumang minsan rin siyang naging mahina. May mga kaibigan rin siyang mahihina at sama-samang hinarap ang mga pang-aapi. Ngunit isang araw, tinraidor siya ng mga kaibigan at sumali sa mga bully para siya'y bugbugin. Mula noon, nagsimulang magalit si Inuma sa mahihina dahil kailangan nilang magsama-sama para lang magkasilbi. Gayunpaman, napansin niyang iba ang mga kaibigan ni Rokudo. Sa kabila ng kahinaan, totoong may malasakit sila sa isa't isa at nagtutulungan. Bago umalis, sinabi ni Inuma kay Rokudo na ang pinakamalakas sa kanilang paaralan ay hinahanap siya na kanyang ikinatakot. Kinabukasan sa paaralan, ang class president ay kakausapin sila tungkol sa kanilang mga grado nang biglang pumasok ang isang batang babae. Nag-alok ang class president ng tulong at sa halip na maging mabait, nilait ng batang babae ang kanyang kilay. Lumalabas na ang batang babae ay ang anak pala ng Diyos. May hinahanap rin siyang tao at nakakagulat na si Rokudo pala yon. Natakot si Rokudo ng aksidente niyang maakit ang batang babae. Alam niyang katapusan na niya kapag nalaman ito ng mga otoridad. Pero binalaan siya ni Inuma dahil ang batang babae ay si Osanada, ang pinakamalakas sa paaralan. Tumayo si Inuma at sinabi kay Osanada na kung gusto niya si Rokudo, kailangan itong dumaan sa kanya. Sinabi ni Hinomoto kay Rokudo na huwag mag-alala dahil baka tumalab naman ang kanyang walang hanggang race sa batang babae. Gayunpaman, tila hindi gumana ang magic dahil galit niyang sinabi kay Rokudo na katapusan na nito. Nagulat si Rokudo at mga kaibigan sa kanyang reaksyon. Tinawag ni Osanada ang kanyang mga alipores na si Kurokata at Hiro, ngunit nanindigan si Inuma na hindi niya hahayaang kunin nila si Rokudo. Patuloy na lumalapit si Kurokata at Hiro kay Rokudo kaya napaisip siya kung bakit hindi gumana ang magic. Nalilito si Rokudo at hindi makaisip ng paliwanag. Sinisisi niya ang sarili sa pag-iisip na ang mahiwaga niyang Riz ay mapapahinto si Osanadang lumaban at mapapasang-ayon na ang pakikipaglaban ay masama. Hinarap ni Inuma ang mga alipores nang biglang maramdaman ni Osanada na may mali at sinabi sa mga alagad na umatras. Tumingin siya kay Rana na nakatitig ng masama at sinabing ito ay maaaring maging problema sa kanila. Binago ni Osanada ang kanyang tono at hinawakan ang kamay ni Rokudo para dalhin siya sa mga otoridad. Dinala niya si Rokudo sa Guantanamo at nagulat nang bumukas ang pinto ng isang magarbong kwarto ng babae. Nagulat si Rokudo na mayroon siyang kwarto sa paaralan. Kahit natatakot, pumasok siya sa kwarto at lumuhod sa lapag habang nakahiga si Osanada sa kama. Napagtanto ni Rokudo na tila isang bata ang nag-ayos nito. Inistorbo ni Osanada ang kanyang pag-iisip sa pagpuri sa sariling kwarto at inimbitahan siyang dumalaw kahit kailan. Nag-atubili si Rokudo, ngunit mapilit si Osanada at tinawag iyong utos ng boss. Tumingin siya dito ng may kuryosidad at sinabing siya'y uslak pero cute. Napaisip si Rokudo kung naakit na ito, ngunit bigla siyang nakonsensya dahil kahit si Saul Goodman ay hindi siya mapagtatanggol. Napagtanto niya na kahit hindi niya gusto, namamanipula ang damdamin ng mga babaeng kanyang nakilala dahil sa magic. Biglang nalungkot si Osanada at nag-alala si Rokudo. Iniisip niyang nahulog na ito at siya ang una nitong nagustuhan. Dahil doon ay naalala niya si Mew, ang kababata niyang tumindig para sa kanya noong siya'y binubuli. Mahalaga kay Rokudo ang mga alaala ng kanilang pag-uusap at paglalakad pawi dahil ito ang una niyang nagustuhan. Ngunit ilang taon ang nakalipas, nadurog ang puso ni Rokudo nang malaman niyang may jowa si Mew at wala siyang panama dahil wala siyang motorsiklo. Bukod pa roon, binitawan na ni Mew ang kanyang inosenteng imahe at naging mapusok. Iniisip niyang dapat ay natatanging karanasan ang unang pag-ibig kaya siya nag-aalala para kay Osanada. Sa sandaling yon, inamin nito na kakaiba ang nararamdaman niya kay Rokudo. Napagtanto ni Rokudong napakalaki nitong responsibilidad at nagpa siyang kailangan niyang itigil iyon bago pa siya makulong. Dahil gumagana lang ang spell sa mga body, naisip niyang subukan na gawing Discord kitten si Osanada. Sa klase ni Rokudo, ipinaliwanag ng class president kung paano magsulat ng report. Nandoon rin si Osanada na abala sa kung ano-ano. Nahuli niya ang isang lalaki na nakatitig sa kanya at nagbantang papakainin ito ng damo kung mahuli niya itong tumingin ulit.
Nagtanong si Hinomoto kay Rokudo kung itutuloy pa rin niya ang pagbabago kay Osanada. Nag-aalala rin si Kijima, ngunit siniguro ni Rokudo na may plano siya. Patuloy ang class president sa pagtatanong ng suhestyon sa kanilang oral report. Nagtaas si Rokudo ng kamay at nagmungkahi na pag-aralan at gamitin ang mga halaman sa hardin ng paaralan bilang eksperimento. Matapos ang paliwanag, humarap siya sa klase kung may tututol. Nagbulungan ang iba na para itong gawain sa elementarya nang biglang tumayo si Osanada at inutos sa mga tutol na lumapit dahil tatapusin niya ang mga ito na parang mafia. Sinabihan siya ni Rokudo na kumalma dahil nasa gitna sila ng klase na ginawa naman niya. Sumuporta rin si Rana at Tsubaki kay Rokudo. Tumayo ulit si Osanada para suportahan ang ideya at nakakagulat na pumayag ang buong klase sa ideya ni Rokudo. Pagkatapos, ang klase ay lumipat sa hardin upang pag-aralan ang mga bulaklak at lahat ay nagbigay ng kontribusyon. Masaya si Rokudo sa kinalabasan at sinabi ng mga kaibigan na ang kanyang ideya ay maaaring baguhin hindi lang si Osanada kundi ang buong paaralan. Habang pinapanood ni Rokudo ang pagtutulungan ng lahat, naisip niyang kahit gumagana ang spell sa pansariling nais ay maaari itong gamitin para tumulong. Sa klase, pinuri ni Rokudo ang ginuhit ni Osanada para sa proyekto kahit ito ang pinakamasama na kanyang nakita. Sinabi ni Kijima na nagkakabuhay ang klase at umaasa siyang sana'y maging maayos ang lahat. Samantala, ibinalita ni Kurokata kay Osanada ang tungkol sa Onishima Union na pangunahing gang at kung sila'y magsasanib puwersa'y walang makakapigil sa kanila. Nagreklamo siyang masyadong pambabae ang kwarto at humiling ng pagbabago. Dahil abala si Osanada sa kanyang ginuhit, nagtanong lang ito kung anong problema pero nagpatuloy lang uli sa ginagawa. Sinabihan siya ni Kurokata na makinig at ipinahayag ang kanyang inis sa pagpunta sa malayo para kitain ang Onishima Union. Gayunpaman, mas interesado si Osanadang tapusin ang kanyang plant report para sa oral presentation. Nagalit si Kurokata at hinampas ang mesa habang pinapaalala ang kanilang planong umalis at magdulot ng gulo. Nakakagulat na sinabi ni Osanada na masayang manggulo, ngunit nagbago na ang kanyang isip at gusto niyang manatili sa paaralan. Masaya siyang magkaroon ng mga kaibigan at magreklamo tungkol sa mga patakaran ng paaralan kasama sila. Sinabi ni Osanadang si Rokudo ang nagturo ng lahat sa kanya. Nang marinig ang bell, umalis na siya at iniwan si Kurokata na nagulat at nagalit kaya itinuon nito ang inis kay Rokudo. Kinabukasan, nagpasya si Rokudo na regaluhan si Rana sa pagligtas nito sa kanya nang gulpihin siya ni Inuma. Namula si Rana at ipinahayag ang kasiyahan ng matanggap ang pulang panali na kanyang nagustuhan. Masaya niyang sinabi kay Rokudo na hindi na siya magpapagupit kailanman, ngunit nagpanik ito at sinabing huwag gawin yon. Sa klase, sinubukang kausapin ni Osanada si Rana na nananatiling seryoso ang pagmumukha. Nag-alok si Osanada na turuan siya kung paano kopyahin ang mga nasa pisara dahil baka umulit siya ng grado gaya ni Osanada kung hindi niya susundin ang payo. Tinitigan sila ng mga lalaki at sinabi ni Inuma na mahirap paniwalaan kung gaano kalakas ang dalawa. Natawa si Rokudo at idinagdag ni Hinomoto na wala talagang mag-aakala noon. Habang pinapanood sila, umaasa si Rokudo na makakasundo ni Rana ang lahat tulad ng kung paano ito sa kanya. Di naglaon ay nagpasya silang lahat na pumunta sa cafe kung saan binanggit ni Inuma ang mahalagang paksa. Ang bayan ay puno ng mga gang at ang Onishima Union ang pinakamalaki. Lumingon si Inuma kay Rokudo at sinabing kilala na siya ngayon dahil sa lahat ng kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya na may 5 opisyal sa Onishima kung saan bawat isa ay may sariling grupo at lahat sila'y malakas. Nagtanong si Osanada kung sino ang pinakamalakas sa Onishima at sinabi ni Inuma na ang kanilang pinuno ay si Doji na tila pupunta sa cosplay convention bilang si Michael Jackson. Ang Onishima ay matagal nang naroroon at laging pinakamalaki sa lahat, ngunit nagkawatak-watak sila 2 taon na ang nakakaraan dahil sa isang gang na dumurog sa kanila. Gayunpaman, si Doji na nasa pinakaibaba ay biglang umangat at muling itinayo ang unyon. Inabot ng halos 1 taon upang itayo at gawin itong mas malaki kaysa dati kaya naisip nilang si Doji ang pinakamalakas na pinuno. Sa paaralan, tinanong ni Rokudo si Inuma kung paano sila hihingi ng tawad sa Onishima. Pinayo ni Inuma na sa halip ay kausapin ang presidenteng si Doji. Sumang-ayon si Rokudo dahil may kabuluhan ito. Biglang binuksan ni Tsubaki ang pinto sa rooftop na hinihingal kaya tinanong ni Inuma kung anong nangyari. Ipinahayag ni Tsubaki na ang Onishima Union ay nasa kanilang klase ngayon. Nagulat ang lahat at nag-alala si Inuma na baka gusto nilang manggulo, kaya agad na nagmadali sila Rokudo na tignan kung ayos lang ang lahat.
Binuksan nila ang pinto at nakita ang mga tao na nakalinya sa harap ng klase kung saan nagsimula itong ipakilala ng class president. Una ay si Doji, kasunod ang babaeng pula ang buhok na si Yashia, ang lalaki na si Kohei, ang mukhang malakas na si Hando, pagkatapos ay ang magkapatid na sumire na si Reno at Kazino. Nagulat ang grupo nang ipahayag ng class president na sila ay lilipat na doon bilang mga transferee. Kumarap sa kanila si Doji at humingi ng paumanhin sa abala. Sinabi niya na silang anim ay mga pinuno ng Onishima Union na ikinatakot ng lahat. Ngunit sinabi niya sa klase na hindi sila naroroon para manggulo. Ang dahilan kung bakit sila lumipat ay dahil kay Rokudo. Ipinaliwanag niya na ayaw na niyang katakutan sila ng iba, kundi ay maginggang na maasahan. Idinagdag niyang nalaman niyang si Rokudo ay matapang at nais niyang gayahin ang halimbawa nito. Tinapos ni Doji ang kanyang litanya at umaasa na malugod silang tatanggapin roon. Ngumiti si Osanada at iniabot ang kanyang kamay kay Doji para batiin ito at magpakilala bilang pinuno ng paaralan. Tinanggap ni Doji ang kanyang kamay at nagpasalamat na ikinagulat ng iba dahil ang dalawang pinuno ay nagkakamayan. Inabot niya rin ang kamay kay Rokudo na tinanggap nito. Napansin ni Rokudo na nanginginig si Doji at nagtaka kung bakit. Ngunit ang mata ni Doji ay lumipat kay Rana na nakatitig sa kanyang kaluluwa. Bumalik si Rokudo at mga kaibigan sa kanilang tagpuan sa banyo upang pag-usapan ang nangyayari dahil napapagod na sila rito. Nag-aalala rin si Rokudo sa mataas na pagtingin ng iba para sa kanya. Pero siniguro ni Kijima na ang mga pinuno ng Onishima ay nangakong hindi manggugulo kaya dapat lang nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sumang-ayon si Rokudo at naisip na maiging manatili lang sa nakagawian. Ngunit binanggit ni Hinomoto ang issue ng spell ni Rokudo. Iniisip niyang maaari itong pagmulan ng gulo, lalo na't dalawa sa pinuno ng Onishima ay mga babae. Naalala ni Rokudo na si Yashia ay nakatitig sa kanya, ngunit wala namang reaksyon si Kazino. Nagduda si Hinomoto at binanggit ang ulat ni Inuma tungkol kay Kazino at sa kapatid na kilala sa kanilang mga krimen. Binanggit ni Kijima na wala iyon at sinabing si Kazino ay nakakakit na babae tulad ng iba at hindi sila dapat mag-alala. Sumang-ayon ang grupo na ituloy ang kanilang misyon para sa mapayapang buhay sa paaralan. Lumabas sila mula sa silid at iniisip na lahat ay magiging maayos. Gayunpaman, hindi nila napansin na pumasok si Reno sa banyo. Pero nang mapansin ito ng grupo, agad tumalab ang magic riz ni Rokudo. Agad siyang hinawakan ni Reno na natutuwang nakilala siya pero ikinagulat ito ni Rokudo, tumakbo dahil natakot siyang makaakit ng isang lalaki. Si Reno ay naguluhan at humabol kaya inihayag ni Hinomoto ang di inaasahang balita na si Rokudo ay nagugustuhan na rin ng mga lalaki. Sa silid-aralan, lumapit si Doji kay Rana at hiniling kung pwede silang mag-usap dahil nais niyang magtanong ng ilang bagay. Binigyan siya ni Rana ng karaniwan nitong tingin na ikinatakot ni Doji at napaisip sa kanyang desisyon. Patuloy na hinahabol ni Reno si Rokudo sa paaralan at natatakot si Rokudo sa ideyang nakakaakit na rin siya ng mga lalaki. Ang habulan ay nauwi sa dead end kaya nakaharap niya si Reno na nagsasabing gusto lang niyang mag-usap. Gayunpaman, hindi siya nabigyan ng pagkakataon nang subukan nitong umakyat sa pader. Biglang sinabi ni Reno na siya ay isang babae at napagtanto ni Rokudo na ang naakit niya ay isang babae. Nagsimulang magpanik si Reno sa pagbanggit ng lihim habang si Rokudo ay hindi makapaniwala sa narinig. Pero siya ay natawa kaya gumaan ang tensyon. Nagulat si Rokudo na malaman na ang magkapatid ay magkabaliktad pala ng kasarian at hindi gaya ng una nilang pagpapakilala. Ipinaliwanag ni Reno na ito'y sikreto at sinabing si Kazino ay isa ring crossdresser. Hindi makapaniwala si Rokudo at sinabing masyadong maganda si Kazino at makisig naman si Reno. Ipinaliwanag ni Reno na ang lahat ay dinadaan lang nila sa make-up kaya ganoon ang itsura nilang magkapatid. Ipinahayag niya ang interes kay Rokudo pero hindi pa rin ito makapaniwala. Sinabi niyang huwag itong ipagsabi dahil gusto ni Kazinong panatilihin itong sikreto at ayaw niyang hinahawakan ng iba. Samantala, makikita si Kazino na may binugbog na lalaking humawak sa kanya. Sa depensa ng estudyante, sinabi niyang cute talaga si Kazino. Sinabi ni Kazino na alam niya, ngunit inutos niya sa lalaking sabihing nahulog ito sa hagdan kapag may nagtanong kung anong nangyari dahil kung may makatuklas ng katotohanan, tapos na ang lalaki. Nangako si Rokudo na itatago ang sikreto, ngunit nagtanong kung alam ng Onishima Union ang tungkol sa kanila. Sinabi ni Renong alam nila, ngunit binalaan si Rokudong mag-ingat kay Doji dahil alam nito kung may nagsisinungaling.
Pag nalaman nitong alam ni Rokudo ang tungkol sa magkapatid, walang makakapagsabi kung ano ang kanyang gagawin. Nagtanong si Rokudo kung bakit sinabi sa kanya ang napakadelikadong bagay kaya namula si Reno dahil hindi niya alam kung bakit madali niyang sinabi dito ang lahat. Binanggit niyang hindi niya mapigil ang nararamdaman na kanyang ikinahiya kaya tumakbo na siya't umalis. Nagtanong si Doji kay Rana kung anong paborito niyang paksa at lahat ay tinitigan sila habang patuloy si Doji sa pagtatanong ngunit nanatiling tahimik si Rana. Tinanong ni Tsubaki si Inuma kung problema ba si Doji dahil nakakadiri siya. Tumawa si Kohei at nagtanong kay Inuma kung naintriga siya kay Doji ngunit hindi niya ito pinansin. Tinanong ni Tsubaki kung magkakilala sila pero ayaw itong pag-usapan ni Inuma. Sinabi ni Kohei na malalaman ni Doji kung anong iniisip ng iba sa isang tingin lang ngunit hindi naniwala si Inuma. Ipinaliwanag ni Kohei na ayon kay Doji ay makikita yon sa galaw ng mata at bahagyang ekspresyon ng mukha. Kahit hindi siya pinapansin tulad ng ginagawa ni Rana, nakukuha pa rin niya ang mga sagot na gusto niya. Nainis si Doji at biglang sinabi na wala siyang makuha na ikinagulat ni Kohei. Nagulat si Doji na hindi niya mabasa si Rana at natakot dahil para bang nakakandado lahat ang kanyang emosyon. Ngunit nang pumasok si Rokudo, biglang sumaya si Rana at nagmadali itong salubungin para magtanong kung anong problema. Sinabi ni Rokudo na walang nangyari, ngunit pinilit pa rin siya kung kailangan niya ng tulong. Ginamit ni Doji ang kanyang rinigan at napagtanto na si Rokudo ang susi niya para mabuksan si Rana. Nagsimulang talakayin ng class president ang exhibit para sa pista ng paaralan. May nagmungkahi ng yakisoba stall at sumang-ayon ang isa pa. Iniisip ng class president kung sapat na ito, ngunit payag naman ang lahat kaya nagkasundo na sila sa ideya. Nagulat si Rokudo na napakaikli ng usapan ng pista at hindi man lang sila nakapagdiskusyon ng mga kaibigan. Pinuntirya niya si Hinomoto at nagreklamo na masyado iyong maikli. Iniisip ni Rokudo na ang paghahanda sa pista ay dapat nag-aayos at nagkakabit sila ng mga dekorasyon, nagpapraktis ng isang dula, at lahat ay nagsasaya sa mga kaganapan sa pista. Gayunpaman, nalungkot si Rokudo dahil ang matagal na niyang inaasahan ay hindi magaganap. Nabahala si Rana at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Binanggit niya na may ilan siyang ideya, ngunit ang yakisoba stall ay hindi masama. Nais pa ring malaman ni Rana ang iba pa niyang mga ideya. Nagmungkahi siyang magdaos ng dula, ngunit hindi siya sigurado kung may gustong sumama. Nagulat siya nang tumayo si Rana at biglang natuon ang pansin ng buong klase rito. Mariin niyang sinabi na gagawa sila ng dula para sa pista ng paaralan at kung mayroong tututol, siya mismo ang tatapos sa pamilya ng mga ito kaya naman walang pumalag. Sinabi ni Rokudo na hindi niya kailangang mamwersa, ngunit biglang nagtaas si Doji ng kamay para pumabor sa ideya. Biglang naisip ng buong klase na maganda ang ideya at nagtanong kung paano sila makakapagbigay ng kontribusyon. Masaya si Rokudo at nagpasalamat kay Rana, ngunit napansin niya ang ngiti nito sa kanya't napagtanto na muli siyang tinulungan nito. Di naglaon, makikitang mag-isa si Rana sa silid. Ang pagod na si Rokudo ay pumasok at binati ito ni Rana ng masayang ngiti. Dahil nagtataka sa interes nito, nagtanong siya kung anong meron at nag-alok si Rana ng tulong sa pagpaplano ng dula. Pinasalamatan siya ni Rokudo at sila'y umupo para sa iba't ibang ideya. Nang tanungin ni Rokudo kung may naiisip siyang storya, sinabi ni Ranang susundan niya lang ito. Pero pinilit siya ni Rokudo at tinanong ang kanyang hilig at iminungkahi ang mga alamat. Matapos itong pag-isipan, biglang tumayo si Rana at inihayag na siya'y pupunta sa aklatan upang maghanap ng storya. Pumasok siya sa silid na ikinagulat ni Rokudo. Nagsimula siya ng usapan at sinabing hindi pa sila nag-usap dati. Sumang-ayon si Rokudo na hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataon kahit magkalapit lang ang kanilang upuan. Binanggit niya ang ibang aura ni Yashia at humingi ng paumanhin. Naisip ni Rokudo kung dahil ba iyon sa ugnayan niya sa Onishima Union. Tinanong niya ang pagsali nito doon kaya inamin ni Yashiang mahilig siya sa malalakas na lalaki at kung iyon ba'y kakaiba. Tiniyak ni Rokudo na ayos lang iyon at pinuri ang lakas ng mga miyembro ng Onishima. Sinabi ni Yashia na si Hando, Kohei, at Inuma ay malalakas na lalaki. Nagulat si Rokudo nang ipaliwanag nitong nasusuri niya ang lakas sa isang tingin at inaming malalakas na lalaki ang nagpapatibok sa kanyang dibdib. Nang maalala ang unang pagkakataon na nakita si Rokudo, inihayag ni Yashia na mas malakas ito kaysa sa ibang taga-Onishima dahil mukha siyang tatapos ng tao nang walang dahilan kaya agad niyang inabot rito ang isang love letter. Nabigla si Rokudo at naisip na dahil iyon sa magic, ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Itinago ni Yashia ang sulat nang pumasok si Rana
at iniwan si Rokudo, ngunit nang dumaan siya sa harap ni Rana ay nagkatensyon sa pagitan nila. Si Ranang may bitbit na mga aklat ay lumapit kay Rokudo at nagtanong kung may ginawa si Yashia. Tiniyak ni Rokudo na wala iyon at nag-alala sa mabibigat na aklat. Pinunit ni Yashia ang sulat at nangako na mapapasa kanya si Rokudo balang araw. Nag-usap si Rokudo at mga kaibigan tungkol sa paggawa ng isang dula. Iniisip ni Hinomoto na walang espesyal doon, ngunit ang interes ni Rokudo ay sa pagsasaya lang nila. Kailangan pa nila ng mga karton para sa dekorasyon, kaya lumabas si Rokudo upang kumuha. Sa daan, nakita niya si Inuma na nagbabalang iwasan ang gulo sa mga delinkwente. Umalis si Rokudo at nangakong iiwas sa gulo. Biglang natagpuan ni Rokudo ang sarili sa paligid ng biker gang na puro babae. Isa sa mga babae ang handa ng magalit sa kanya, ngunit gumana ang kanyang magic. Dito'y pinalibutan siya ng mga interesadong babae. Nag-aalala si Rokudo kung paano makakatakas nang biglang tumigil ang mga babae sa pagdating ng kanilang pinuno. Pinakilala niya na sila ang Team Ryugu at siya si Otohime, ang pinuno ng gang. Si Rokudo ay nagpakilala rin kahit natatakot. Pero maswerteng mabait si Otohime. Pinagalitan niya ang mga babae at humingi ng paumanhin kay Rokudo. Ipinaliwanag niyang galing sila sa kalapit na bayan at hindi sila manggugulo rito. Binanggit ng mga babae na sila'y isang grupo na hindi tumatanggap ng lalaki. Sumusunod sila sa batas na naghahangad ng kapayapaan at naglalakbay ng magkakasama. Ikinagulat ito ni Rokudo. Ibinunyag ng mga babae na dati silang mga tiwali, ngunit binago sila ni Otohime. Sinabi ni Otohime na gusto niyang tulungan ang mga taong dating kagaya niya. Nagtanong siya kung may pista sa paaralan ni Rokudo dahil tinitingnan nila ang iba't ibang pista sa mga paaralan at gusto nilang pumunta roon. Masayang pumayag si Rokudo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Otohime nang lumapit si Rana kay Rokudong nakangiti. Nagalit si Otohime kay Rana at tinawag ang kanyang pangalan. Natakot si Rokudo, ngunit niyakap ni Otohime si Rana at tinanong kung saan siya napadpad. Pumunta sila sa restaurant upang mag-usap at nagulat si Rokudo nang malaman na magkakilala pala ang dalawa. Binanggit ni Otohime na dati niyang kasama si Rana sa grupo. Nagtanong si Rokudo kung anong nangyari kaya kinwento ni Otohime. 2 taon na ang nakalipas, ang Team Ryugu ay puro mga delinkwenteng babae. Isang araw ay napaaway sila sa mga lalaki at nanguna si Otohime sa hindi pag-atras dahil lang sila'y mga babae. Ngunit biglang sinabi ng isang lalaki na inubos sila ng isang halimaw at nang tumingin ang lahat, si Rana ay mag-isang nilampaso ang mga lalaki sa likod. Hindi pa kilala ni Otohime si Rana noon. Matapos ng laban, sinubukan ni Otohimeng kilalanin si Rana, ngunit nanatili itong tahimik. Tinanong ni Otohime kung bakit siya nakialam at sinabi ni Ranang siya'y nainip. Ngumiti si Otohime at nagpasalamat sa kanyang tulong. Umalis si Rana, ngunit nang tanungin siya ni Otohime kung gusto niyang sumama para kumain, agad na bumalik si Rana. Ikinagulat ng lahat ang dami ng kayang kainin ni Rana. Mula noon, wala nang makatalo sa Team Ryugu dahil kay Rana. Isang araw, ibinigay ni Otohime kay Rana ang espadang kahoy at sinabing ito'y kanyang pampaswerte, kaya naniniwala siyang poprotektahan nito si Rana. Ang espada ay naging simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Kumalat ang balita tungkol sa lakas ng Ryugu at halos hindi na sila mapigilan. Gayunpaman, ang kanilang pamumuno ay naging maigsi. Isang araw, habang wala si Rana at Otohime, tinalo ng mga lalaki mula Onishima ang mga babae. Nagpasya si Otohimeng maghiwa-hiwalay na dahil lumaki na sila masyado kahit ayaw ng mga babae. Ngunit paglingon ni Otohime ay wala si Rana. Naghanap sila kung sansan, ngunit hindi nila ito nakita. Patuloy na nagkwento si Otohime at sinabing nalaman niyang ang Onishima Union ay winasak ng isang babae at yun ay si Rana. Lumingon si Rokudo kay Rana at nagtanong kung totoo iyon at kinumpirma itong nakangiti. Napaisip si Rokudo kung alam ni Doji ang tungkol dito. Nagpaalam si Otohime at sinabi kay Rokudong alagaan si Rana. Sumang-ayon si Rokudo at ipinaalalang dumalo sa pista ng paaralan at nangako si Otohime na pupunta sila. Sa gym ng paaralan, nagtipon ang klase para sa kanilang dula. Nagbigay si Rokudo ng inumin kay Doji nang biglang may senyor na dumating upang batiin siya at sabihing galingan sa dula. Binanggit ni Rokudo na parang bayani si Doji sa buong paaralan at sinabi na ang lahat ay nagkakasundo na parang panaginip na natupad para sa kanya. Tinanong ni Doji ang pangarap ni Rokudo at sinabi nitong ang buhay sa paaralan ay dapat mapayapa at masaya. Tinawag ni Inuma si Rokudo para sa kanyang linya at nagpakita si Kohei ng larawan kay Doji.
Lahat ay abala nang biglang nabagsak ni Doji ang lata na napansin ng lahat. Nagsimula silang lumayo at sumama ang iba pang miyembro ng Onishima Union na ipinagtaka ng lahat. Lumapit si Rokudo upang tanungin kung anong nangyari pero sinabi lang ni Doji na hindi posible ang konsepto ng kapayapaan at nagpatuloy sa paglalakad na ikinalito ni Rokudo. Inihayag ni Doji na ang larawan na ipinakita ni Kohei ay nangangahulugang oras na para tapusin ang kanilang misyon. Binanggit ni Reno na dapat nilang hintaying matapos ang pista, ngunit sinakal siya ni Doji at sinabing wala siyang karapatan na tumutol sa boss. Pumagit na si Kazino at sinabing kakausapin niya si Reno. Sinabi ni Doji na may mga katanungan rin siya para dito bago bitawan. Pagkatapos, ipinakita ni Doji ang larawan ni Rana, Otohime, at Rokudo sa cafe, na nangangahulugang target nila si Rana. Naglalakad si Rokudo kasama si Rana at nagagalak sa nalalapit na pista. Gayunpaman, napagtanto niyang wala siyang maimbita, habang si Rana ay may mga kaibigan ng darating. Duda si Rana dito at nilinaw ni Rokudo na yon ay sila Otohime at iba pa. Ngumiti si Rana at sinabing hindi iyon mahalaga basta't andoon si Rokudo. Tinanong ni Rokudo kung hindi ba siya lumaban noon para protektahan ang Ryugu. Binanggit niya na nagalit lang siya sa kung anong dahilan. Dagdag ni Rokudo na inaalagaan niya ang espadang kahoy dahil galing ito kay Otohime, ngunit sinabi ni Rana na dahil lang ito'y kapakipakinabang. Sinabi ni Rokudong maging mas maunawain, ngunit hindi ito naintindihan ni Rana. Ipinaliwanag niya na dapat niyang isipin ang damdamin ng iba, at idinagdag na si Otohime ay nagmamalasakit sa kanya at dapat niyang pahalagahan iyon. Patuloy siyang nagpaliwanag, ngunit tiniyak ni Rana na naiintindihan niya at magiging maunawain kay Rokudo pero hindi ito ang gustong ituro ni Rokudo. Pumasok si Rokudo at Rana sa silid-aralan at nakita ang klase na dismayado. Nagtanong si Rokudo kung anong nangyari at sinabi ni Tsunoyama na may estudyanteng binugbog. Napaisip si Rokudo kung ito'y gang mula sa ibang paaralan, ngunit sinabi ni Doji na ang may kagagawan ay ang sikat na gang ng Ryugu. Idinagdag niya na sasali ang Onishima sa laban kung haharapin nila ang Ryugu. Ginanahan ang klase at ipinahayag na handa silang lumaban. Gayunpaman, pinakiusapan sila ni Rokudong maghintay at ipinaliwanag na ang Ryugu ay hindi na masamang gang. Binigyang diin niya na sila'y mabubuting kaibigan ni Rana. Biglang pumasok si Kazino kasama ang may tamang si Reno. Nang tanungin kung anong nangyari, sinabi ni Reno na inatake siya ng Ryugu. Nagulat si Rokudo at nagalit ang klase at sinabing pababagsakin ang Ryugu. Tinanong ni Kohei kung bakit duda si Rokudo at kinwestiyon ni Hinomoto si Rokudo sa tiwala nito sa Ryugu matapos bugbugin si Reno. Nalilito si Rokudo at pinipilit siya ng klaseng ilabas ang kanyang opinyon. Gayunpaman, si Ranay agad tumayo sa harapan ni Rokudo hawak ang espadang kahoy para paatrasin sila. Sinabi ni Doji na hindi nila hahayaang masaktan ang kanilang mga miyembro. Inabot niya ang kanyang kamay at nagtanong kung sasama si Rokudong lumaban sa Ryugu. Naalala niya ang ngiti ni Otohime at nag-atubili kaya sinabi niyang hindi. Hindi nakipagtalo si Doji, ngunit may masamang itsura sa kanyang mukha. Naglakad si Rokudo sa pasilyo at nakarinig ng mga estudyanteng nag-uusap na plano ng Ryugong sakupin ang paaralan pero determinado silang talunin ang mga ito. Bigla siyang tinawag ng isa na traidor sa pagsalungat kay Doji kaya tumakbo si Rokudo sa banyo para iumpog ang ulo sa pader sa sobrang inis. Naalala niya ang mga sinabi ni Doji na walang kapayapaan at nagtaka kung bakit sinabi yon. Nainis siya sa sarili pero hindi pumayag na mabasag ang determinasyon at napagtantong manganganib ang Ryugu kung wala siyang gagawin. Kahit mag-isa, kailangan niyang humanap ng paraan. Paglabas sa banyo, nakita niya si Inumang nagaantay sa labas. Binanggit ni Inumang alam niya ang mga kwento tungkol sa Ryugu na dating mga tiwali. Binigyang diin ni Rokudo na ang Ryugu ay mababait na tao. Sinabi ni Inuma na wala siyang tiwala sa Onishima o Ryugu, ngunit susuportahan niya si Rokudo. Dito'y magkasama nilang aalamin kung anong nangyayari at pipigilan ang anumang makakaapekto sa pista ng paaralan. Nagpasalamat si Rokudo at umiyak na ikinagulat ni Inuma at sinabing tigilan ang pagpapakita ng kahinaan. Samantala, si Kijima at Hinomoto'y iniimbestigahan ang Ryugu. Sinabi ni Kijima na marahil tama si Rokudo na sila'y mabait, ngunit pinilit ni Hinomoto na dapat nila itong alamin ng sila mismo. Nagpasya silang sundan ang dalawang babae at umaasang dadalhin sila nito sa Ryugu. Sa banyo, ibinunyag ni Inuma kay Rokudo na may pinaplano si Doji at tila bahagi ng mas malaking plano ang pagpapalayo kay Rokudo.
Nalito si Rokudo at nagtanong kung bakit, kaya sinabi ni Inuma na maaaring konektado ang ihiwalay siya pati ang pagdurog sa Ryugu. Ang koneksyon na kanilang naisip ay si Rana. Kinausap ni Doji si Rana at sinabing itinuturing na si Rokudong traidor ng buong paaralan. Nagbigay siya ng tatlong opsyon. Una, tapusin ang Ryugu upang walang maging problema sa pagitan ni Rokudo at iba. Pangalawa, susuportahan niya si Rokudo, at dahil sa suporta ng Onishima, walang sinuman ang tatakwil sa kanya. Huli, dapat iwanan na ni Rana si Rokudo. Sinabi ni Doji na laging may problema si Rokudo mula nang pumasok si Rana sa buhay nito, at sa pagtindig nito para sa Ryugu, dahil sa kanya, lumalabas na si Rana ang punot dulo. Ipinayo niyang sumali si Rana sa Onishima, durugin ang Ryugu, at tiyakin ang kapayapaan sa buhay ni Rokudo. Galit na sumugod si Rana kay Doji gamit ang espadang kahoy na nagpaatras sa kanya sa pisara. Sinabi ni Doji na hindi ito ang magliligtas kay Rokudo. Napagtanto niyang kahit gamitin si Rokudo, hindi niya mababali ang emosyon nito para mamanipula. Patuloy ang pag-atake ni Rana, pero pinilit ni Doji na kung mahal nito si Rokudo, dapat niyang gawin ang pinakamabuti, ngunit halos mawalan ng kontrol dito si Rana. Sumigaw si Doji na ikonsidera ang nararamdaman ni Rokudo. Dito lumitaw ang alaala ng sabihin ni Rokudo sa kanya na isipin ang nararamdaman ng iba. Ito ang bumasag sa matigas niyang emosyon at nagdulot na siya'y sumuko. Nagmadali si Rokudo at Inuma sa silid-aralan. Binanggit ni Inuma na dapat agad nilang napansin ang obsesyon ni Doji kay Rana. Nagalit si Rokudo sa sarili at napagtantong nakatuon lang siya sa sariling mga problema imbis na pasayahin si Rana. Binuksan niya ang pinto ng silid na umaasang makikita si Ranang naghihintay sa kanya tulad ng lagi, ngunit wala ito. Sa labas ng bintana, narinig nilang tinatawag ni Doji si Rokudo. Nang makita ito, sinabi ni Doji na si Rana ay bahagi na ng Onishima Union at sasali sa kanilang labanan ang Ryugu bukas. Sinabi ni Doji kay Rokudo na siya'y nabibilang sa liwanag, habang si Rana ay nabibilang sa kadiliman gaya ng Onishima Union. Ipinahayag niyang hindi iyon mauunawaan ni Rokudo, ngunit kung gusto nitong mabawi si Rana, dapat siyang sumama sa kanila sa kadiliman. Sinabi ni Doji na kapag nakita ni Rokudo ang kadiliman, mapagtatanto niyang sila ni Rana ay mula sa magkaibang mundo. Nalungkot si Rokudo at umalis na si Doji, habang sinasabing di na siya makapaghintay para sa pista. Sinubukan siyang pakalmahin ni Inuma at sinabing hindi siya dapat malungkot dahil kahit kailangan niyang labanan ang Onishima Union para mabawi si Rana, hindi siya nag-iisa. Tinawag ni Rokudo ang grupo at ibinahagi ang impormasyon. Sinabi ni Hinomoto na tama si Rokudong hindi masamanggang ang Ryugu dahil lahat ito'y pinlano lang ng Onishima. Humingi ng paliwanag si Inuma at sinabi ni Hinomoto na sinundan nila ang dalawang babae sa eskinita at nasaksihan nila ang pagbugbog nito sa isang estudyante. Sinabi ng mga babae na sila'y mula sa Ryugu at plano na nilang atakihin ang paaralan bukas. Gayunpaman, narinig nila ang dalawang babae na nag-uusap at ito ay si Reino at Kazino na nagkukunyaring miyembro ng Ryugu bago umatake sa mga estudyante. Napaisip si Hinomoto kung sinong bumugbog kay Reino at napagtantong gumamit ito ng make-up upang pekehin ang mga pasa. Tinanong niya si Rokudo kung ano ng plano nito. Nagpasya si Rokudo na pigilan nila ang Ryugu sa pagpunta sa pista ng paaralan. Tinanong ni Osanada kung paano yon gagawin, ngunit aminado si Rokudo na hindi niya alam. Nagpasya silang humanap ng paraan para pigilan ang mga babaeng dumating sa paaralan. Ipinunto ni Inuma na ihihinto muna nila ang pagbawi kay Rana at pumayag si Rokudo para mailigtas ang grupo ng Ryugu. Nagplano silang humanap ng pagkakataon na maibalik si Rana paglaon, ngunit problema kung sasaktan ni Rana si Otohime dahil hindi na siya makakabalik sa normal na lipunan. Dumating ang araw ng pista ng paaralan at ang mga delinkwente sa paaralan ay naghihintay sa labas na handang umatake sa Ryugu. Nanonood si Doji at inanunsyo ang bagong Onishima Union habang ipinapahayag na sila at ang mga mag-aaral ng Amori ay magtatagumpay laban sa Ryugu. Ang pinal na bahagi ng plano ay kapag dinurog na ni Rana si Otohime. Matapos bumalik ang kapayapaan sa paaralan, doon sila gagawa ng dahilan upang tumigil sa pag-aaral. Ito'y dahil sila ay nabibilang sa kadiliman. Tinanong ni Doji kay Rana kung naunawaan niya na hindi nila masasama si Rokudo o kung nag-aatubili siyang pabagsakin si Otohime. Sinabi ni Rana na wala siyang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sinuntok ni Rana ang lupa at nagbabala na kung sasaktan ni Doji si Rokudo ay ubusin niya silang lahat na ikinatakot ng mga miyembro ng grupo.
Tinanong ni Doji kung sinong mga estudyante ang hindi pa dumarating at nalaman na ito ang grupo ni Rokudo tulad ng kanyang inaasahan. Napaisip si Hando kung kailangan nilang ikabahala pag nakipag-ugnay sila Rokudo sa Ryugu. Ngunit hindi nag-aalala si Doji at sa halip, siya'y nasisiyahan sa gagawin ni Rokudo. Si Rokudo at si Hinomoto ay kumilos na't gumamit ng mga radyo upang makipag-ugnayan sa iba tungkol sa lokasyon ng Ryugu. Sinabi ni Inuma na wala sila sa cafe, at iniulat naman ni Osanada na hindi pa siya nakakalayo dahil napakabagal ni Kijima. Kanina, hinati nila ang grupo sa 3 at ipinamahagi ni Hinomoto ang mga radyo para magkaalaman kung saan sila magtatagpo at pag-usapan ang kanilang susunod na plano. Si Rokudo ay patuloy sa paghahanap sa Ryugu at umaasang hindi pa nila nararating ang paaralan. Nagpatuloy siya sa paghahanap kasama si Hinomoto sa isang tulay at inaasahan ang posibleng ruta ng mga babae. Gayunpaman, binalaan siya ni Hinomoto na mag-ingat at ikonsiderang posibleng may miyembro ng Onishimang hahadlang sa kanilang plano. Hindi gaya ni Inuma at Osanada na kayang ipagtanggol ang sarili, mahina at madaling mabiktima si Rokudo at Hinomoto. Biglang nagpakita si Reno at lumuhod para humingi ng tulong. Inamin niyang umalis siya ng Onishima at alam niyang mahirap itong paniwalaan na sinang-ayunan ni Hinomoto. Sinabi ni Reno na siya ay isang babae at si Kazino ay lalaki na ikinagulat ni Hinomoto. Tinanong ni Rokudo kung bakit niya ibinunyag ang impormasyong iyon, kaya sinabi ni Reno na hindi na siya makakabalik sa Onishima. Matapos magpasya, masayang sinabi ni Rokudo na magtulungan sila at kumbinsihin si Kazino na sumali sa kanilang panig na ikinagalak nito. Idinagdag pa ni Hinomoto na magkakaibigan pa rin sila. Gayunpaman, ang sitwasyon ay biglang nagbago nang biglang pabagsakin ni Reno si Hinomoto. Nalito si Rokudo at kinwestiyon ang ginawa ni Reno pero tumawa lang ito at tinawag siyang uslak sa pagpapaloko. Ibinunyag ni Reno na siya ang pinakamatandang kapatid nila Reno na si Amano. Nagulat si Rokudo na mayroon pa palang ikatlong kapatid ang mga sumire. Ipinahayag ni Amano na tinraidor ni Reno ang Onishima kaya harap ito sa kaparusahan. Pinuri ni Amano si Rokudo sa planong pigilan ang mga babae, ngunit sinabi na ito na ang katapusan. Hindi makapagsalita si Rokudo sa sobrang pagkabigla. Habang patuloy ang paglapit ng Ryugu sa paaralan na nasasabik sa paparating na pista, si Rokudo ay wala ng malay at hindi na sila nagawang pigilan. Nakita ni Kohei ang pagdating ng grupo ng Ryugu na kanyang ikinatuwa. Ginising nila Inuma si Rokudo at bigla siyang nanlumo dahil hindi nila napigilan ang pagdating ng Ryugu. Siniguro ni Inuma na magiging ayos lang sila at sinabing kailangan nilang makarating agad sa paaralan. Iniulat ni Kohei kay Doji na dumating na ang Ryugu. Inutos ni Doji kay Kohei na dalhin sila sa gym para sa plano at hayaan ang mga mag-aaral ng Amori na harapin ang ibang miyembro ng Ryugu pero tiyaking walang gagalaw kay Otohime. Samantala, pumunta si Kazino kung saan nakatali si Reno at tinanong kung bakit niya ginawa yon. Ibinunyag ni Reno kay Doji at Kazino na gusto niya si Rokudo. Ipinaliwanag niya na ang pagsusuot bilang lalaki ay panloloko, ngunit tinanggap siya ni Rokudo at ipinakitang ang paaralan ay maaaring maging masaya. Biglang nagpakita si Amano na ikinatakot ng magkapatid. Ipinahayag ni Amano ang kanyang pagkamuhi na gusto ni Reno si Rokudo, sinipa ito, at nagpa siyang disiplinahin dahil sa katrayduran. Tinanong ni Kazino kay Reno kung bakit pinili niya si Rokudo. Nag-aalala si Kazino kung ano ang gagawin ng kapatid kay Reno pero humingi lang ito ng tawad kay Kazino. Umalis si Kazino na sinisisi si Rokudo at nangakong dudurugin ito. Sa gym, sinabi ni Hando sa mga alagad na salakayin ang Ryugu. Inutos naman ni Kohei na dalhin si Otohime sa rooftop, ngunit nalito siya nang marinig ang mga motorsiklo sa labas. Nagpakilala si Hando sa grupo ng Ryugu bilang pang-apat sa Onishima Union at sinabihan silang tanggalin ang mga helmet. Inutos niya kay Otohime na sundan siya sa rooftop. Gayunpaman, isa sa mga ito na si Azami ay nagtanggal ng helmet at nilinaw na hindi siya si Otohime. Ibinunyag niyang naloko sila na ikinalito ni Hando at ng iba pang mga lalaki. Nang magtanong kung sino ang tunay na Otohime, ang lahat ay nagtanggal ng helmet at makikitang sila'y mga lalaking naka-makeup at nakadamit pambabae. Tinawanan ng grupo si Hando dahil nahulog ito sa kanilang panlilinlang. Napagtanto ni Hando na ito ay mga dating kasapi ni Aoi na dati ring pinuno ng Onishima Union. Isang lalaki ang lumapit sa babaeng may suot pa ring helmet at nagtanong kung kasali siya sa Ryugu. Gayunpaman, sinuntok siya nito na isa rin palang lalaki. Agad na tinawagan ni Hando si Kohei at sinabing bumalik dahil ang tunay na grupo ng Ryugu ay nasa harapan.
Nalito ang mga taga-Ryugu dahil walang mga tao sa paligid at napaisip kung iyon ba ay talagang pista. Malungkot si Otohime na ang lugar ay parang abandonado. Dumating si Tsubaki at ipinaalam sa mga babae na dapat silang umalis agad. Sinubukan ni Hando na papuntahin ang mga lalaki sa harap ng paaralan, ngunit hinarang sila ng Peking Ryugu. Nagmadali si Rokudo at mga kaibigan patungo sa harap ng paaralan at nababahala siya para kay Otohime, ngunit sinabi ni Hinomoto na huwag mag-alala. Kung mabibigo ang planong pigilin ang Ryugu na makarating, sinabihan nila si Azami at Tsubaki na tumulong. Sinabihan nila si Rokudo na ang mga babae ang kanilang backup plan na tinawag nilang Operation Fake Ryugu. Hinarap ni Azami at ng kanyang grupo si Hando at mga alagad nito samantalang sinabihan ni Tsubaki ang Ryugu na umalis at lumayo sa Onishima Union. Gayunpaman, hindi nakikinig ang mga babae at nagtanong kung bakit hinahanap sila ng Onishima. Sinigawan sila ni Tsubaki at sinabing wala ng oras para magpaliwanag at dapat na lang silang sumunod para sa kanilang kapakanan. Agad namang pinakalma ni Otohime si Tsubaki at ang babae. Inutos niya sa mga babae na sundin si Tsubaki at nangako na makikinig sa paliwanag ni Tsubaki mamaya. Hindi lahat ng mga lalaki ay pumunta sa gym dahil may ilan na pasugod sa kanila. Nag-alala si Tsubaki ngunit tumayo si Otohime at inihayag na sila ang Ryugugang at hindi sila pumunta roon para makipaglaban. Patuloy ang paglusob ng mga lalaki kaya nagbanta si Otohime na sasampalin sila. Nagulat si Tsubaki at nagtanong kung siya ba ay isang nanay, ngunit natakot ang mga babae ng Ryugu nang marinig nilang sabihin ni Otohime ang sampal. Sinampal ni Otohime ang unang lalaki na sumugod na nagpabagsak dito't ikinabahala ng iba. Inutos ni Otohime sa mga babae na umalis at siya'y maiiwan pero nangakong kikitain sila mamaya. Gayunpaman, si Yashia ay naghihintay sa gate. Sinubukan ni Tsubaki na makiusap sa kanya, ngunit binigyan siya ni Yashia ng flying kick. Pumunta si Otohime para tumulong at itinulak si Tsubaki para saluhin ang sipa ni Yashia sa ere. Inutos niya sa mga babae na umalis na gamit ang mga motorsiklo at tumindig si Otohime bilang pinuno ng Ryugu na handang protektahan ang mga babae. Isa sa mga babae ang nag-alala kay Otohime at nag-atubiling umalis ngunit siniguro ni Ninang malakas si Otohime. Sa laban, iniwasan ni Otohime ang lahat ng suntok ni Yashia. Nang magpakawala si Otohime ng sariling suntok, naramdaman ni Yashia ang panganib at iniwasan ang suntok na tumamat yumupi sa bakal. Umalis na rin ang isa sa mga babae matapos makita iyon. Gayunpaman, si Nina ay nahuli ni Hando na nagbantang babaliin ang kanyang braso kung hindi susunod si Otohime sa kanila. Hindi na pumalag si Otohime dito. Dumating naman ang grupo ni Rokudo sa paaralan at nakita ang nanlulumong si Tsubaki. Sinabi ni Tsubaki na nakatakas ang karamihan sa Ryugugang ngunit nahuli si Otohime. Humingi siya ng tawad dahil nakuha ang kanyang radyo kaya naputol ang komunikasyon. Naging balisa si Rokudo at biglang narinig sa kanyang radyo ang boses ni Doji. Tumingin sila sa itaas kung nasaan si Doji at kanyang grupo na sinabi sa kanilang umatras dahil hawak na niya si Otohime. Kinumpronta ni Rokudo si Doji at tinanong kung plano niya talagang pasalihin si Rana at kung lahat ng kanilang oras doon ay kasinungalingan. Tinukso ni Doji si Rokudo at ipinahayag na si Rana ay nasa landas na ng kadiliman at si Rokudo ay sinusubukan itong ibalik sa karaniwang mundo. Hindi ito tinanggap ni Rokudo at nanindigang walang karapatan si Doji na idikta ang kaligayahan nila. Binantaan ni Doji si Rokudo na kung hindi siya susunod, magiging kaaway niya ang Onishima Union at dadanas ng sakit. Binigyan niya si Rokudo ng ultimatum. Hatakin niya ang mga kaibigan sa kadiliman o patuloy na mamuhay sa hindi siguradong kaligayahan. Tumanggi si Rokudo na tanggapin ang mga opsyon niya. Sinabi ni Doji na sumuko na siya dahil hindi kailanman makakahanap ng kaligayahan si Rana. Sumigaw si Rokudo kay Doji at nangakong sisiguruhing mararanasan ni Rana ang tunay na kaligayahan. Narinig ito ni Rana na ikinagulat ng grupo ni Doji pati ng mga kaibigan ni Rokudo. Pinuri ni Inuma at Osanada ang katapangan ni Rokudo at sinaluduhan naman siya ni Hinomoto at Kijima. Napagtanto ni Rokudo na baka akalain nilang nais niyang pakasalan si Rana kaya sinubukan niya itong linawin. Sinabi ni Inuma na huwag mag-alala dahil ngayoy alam na nila kung ano ang dapat gawin. Nagalak si Doji rito at sinabing malapit nang magtagumpay ang kanyang plano. Tinipon ni Inuma ang grupo at binigyang diin na kailangang salakayin nila ang rooftop bago masaktan ni Rana si Otohime. Gayunpaman, hindi ito magiging madali dahil napaliligiran sila ng mga lalaki ng Amori na naging mga kaaway na't ayaw silang palampasin.
Determinado si Rokudo at nangakong siya ang kukontrol sa sariling kaligayahan at buhay sa paaralan. Kinausap ni Doji si Otohime at sinabing unang beses pa lang nilang magkita. Tinanong ni Nina si Doji kung ano ang nais niya mula sa kanilang pagbagsak dahil hindi na sila lumalaban para sa dominasyon. Sinabi ni Doji kay Otohime na labanan ang halimaw na papalapit. Sinabi ni Nina na malakas si Otohime at hindi matatalo, ngunit nakita nilang ang halimaw ay sira na. Nanguna si Inuma sa pag-atake sa mga mag-aaral ng Amori. Sinuntok niya ang mga kalaban at sinabi sa iba na patumbahin ang sinumang haharang sa kanilang daan. Nakita niya ang grupo ni Rokudo na nahihirapan at humingi ng tulong kay Osanada, ngunit ayaw nitong lumaban. Sa halip, sinabi niya sa mga lalaki na masama ang pakikipag-away. Dumating si Azami para iligtas sila at sinabihan si Rokudong sumakay sa motor. Sumakay sila Rokudot agad na umalis at binasag ang salaming pinto ng paaralan. Nahulog ang iba maliban kay Rokudo na mahigpit ang kapit at hinarap nila ang hadlang na si Hando. Sinabi ni Azami kay Hando na umalis sa daan, ngunit sinabi nitong hindi yon daanan. Nagpasya siyang bungguin ito, ngunit sumalakay si Hando sa umaandar na motorsiklo at pinigilan ito gamit ang kanyang kamay kung saan nahulog si Azami at Rokudo. Lumapit si Hando para suntukin si Azami, ngunit pumagitna si Osanada para pigilan ang suntok gamit ang maliit niyang kamay at sinabi kay Hando na tumigil. Sumama ang iba sa kanila at sinabi ni Osanada kay Rokudo na dalhin ang grupo habang kausap niya si Hando dahil sigurado siyang mabait ito't kailangan lang kausapin. Pero ang mga mag-aaral ng Amori ay humahabol pa rin. Sinabi ni Azami na magpatuloy habang hinaharap niya ang mga mag-aaral. Sinabi ni Hando na walang makakadaan, ngunit nalito siya nang gumapang si Osanada sa kanyang katawan, kaya nakalagpas si Rokudo, ang grupo. Inutos ni Doji kay Ranang labanan si Otohime upang maligtas si Rokudo. Nalito si Otohime at nagtanong kung nahuli ba si Rokudo dahil hindi susunod si Rana sa utos ng mga kagaya ni Doji. Sinabi ni Doji na hindi yon ang kaso pero kailangan yon para sa kaligayahan ni Rokudo at Rana. Nakasalubong ng grupo ni Rokudo si Kohei at nagpasya si Inumang manatili upang harapin ito para sila'y makapagpatuloy. Tinukso ni Kohei si Inuma dahil naniniwala ito sa pagkakaibigan at hindi natatakot sa katrayduran. Kinwestiyon ni Hinomoto ang kanilang kasaysayan, ngunit sinabi lang ni Inuma na si Kohei ay umaasa sa mga pandaraya. Nagsimulang umatake si Inuma na iniwasan naman ni Kohei habang inaasar si Inuma na kumalma. Ngunit biglang kumontra si Kohei ng napakabilis na ikinagulat ng lahat. Pinagtawanan niya si Inuma sa pagkain ng kanyang suntok at binigyang diin na hindi sapat ang lakas para magtagumpay. Nagbigay si Kohei ng leksyon tungkol sa malalakas na walang laman ang utak. Sa galit, sinubukan ni Inuma ang isa pang suntok, ngunit iniwasan lang ito ni Kohei at binira ang kanyang ilong. Inilantad ni Kohei na nirereserba niya ang enerhiya at naghihintay ng tamang pagkakataon para siguruhin ang panalo. Pero naging seryoso ang tono niya at sinabing hindi siya dapat maliitin. Napagtanto nila Rokudo ang tunay na lakas ng pangalawang pinakamahusay sa Onishima. Sinubukan ni Inumang tumayo, ngunit binigyan siya ni Kohei ng malakas na sipang nagpalipad sa kanya. Sinubukan ni Hinomoto na makialam, ngunit agad siyang sinuntok ni Kohei sa tiyan na nagpatalsik sa kanya. Tumakbo si Kijima para tignan si Hinomoto at nang subukan ni Rokudong gumanti, iniwasan lang siya ni Kohei at ninudngod ang ulo ni Kijima sa lapag. Sumubok uli si Rokudo, ngunit pinahinto siya ni Kohei nang hawakan siya nito ng mahigpit sa balikat. Ipinaliwanag ni Kohei na inutos sa kanila ni Doji na bugbugin lahat maliban kay Rokudo. Tinukso niya si Rokudo na makikita nito ang pagkatalo ng mga kaibigan kasabay ng pagwasak ni Rana kay Otohime habang siya'y walang magawa. Binuhat ni Kohei ang walang malay na si Kijima at ginalaw ang bibig nitong parang puppet at sinabing si Rokudo ay walang pinsala pero ang mga kaibigan ay nagdurusa. Galit na sinubukan ni Rokudong suntukin si Kohei, ngunit nahuli niya ang kamay nito't sinabi kay Rokudo na titigil sila kung isusuko niya si Rana at hindi na mangingialam. Tinawag siyang duwag ni Rokudo. Hinarap naman ni Kohei si Kijima at sinabi kay Rokudong patuloy niyang babaliin ang mga daliri nito hanggat di niya sinusuko si Rana. Napaluha si Rokudo, ngunit nakakagulat na sinuntok ni Kijima si Kohei sa pisngi. Dahil dito ay nagising si Inuma. Pinuri ni Kohei ang katapangan ni Kijima at nagtanong kung hindi ito natatakot. Tumayo si Kijima at sinabing kahit siya ay isang duwag, mamamatay muna siya bago niya iwanan ang isang kaibigan. Natawa si Kohei pero sa seryosong tono, sinabi niya kay Kijima na maghanda dahil kapalit nito ang 30 buto ng daliri.
Nagbabanta si Kohei na pagkatapos niya, kukunin niya ang natitirang mga buto sa mga daliri ng pamilya ni Kijima. Ngunit tumayo si Hinomoto at sinabing pwede ring baliin ni Kohei ang kanyang mga daliri para kumpletuhin ang bilang. Nagmakaawa si Rokudo na huwag nilang gawin yon para sa kanya. Tumayo na rin si Inuma at sinabing magpatuloy na sila dahil siya na ang bahala kay Kohei. Nag-aalala si Rokudo para sa kanya nang aminin ni Inuma na malakas si Kohei at baka mabugbog lang siya uli. Ngunit kailangan ni Rokudong makarating kay Rana at hindi siya dapat mag-alala dahil bilang magkaibigan, maaari nilang paghatian ang sakit. Biglang binali ni Inuma ang sariling daliri na ikinagulat ng lahat, ngunit tinawanan niya lang ito. Nagalit si Kohei at nagtanong kung iniinsulto siya ni Inuma bago sugurin ito. Napagtanto ni Inuma na si Kohei ay gumagamit ng utak sa laban kaya kailangan niya ng kalamangan. Iniisip ni Kohei na madali lang talunin si Inuma dahil sa daliri nito, ngunit nagulat siya nang sumuntok ito gamit ang kamay ring yon na nagpatumba kay Kohei sa lapag. Si Rokudo at mga kaibigan ay nagpatuloy habang nanatili si Inuma kay Kohei at sinabing alam na niya ang taktika ni Kohei. Nagalit si Kohei at sinabihan si Inuma na itigil ang kalokohan at magseryoso. Sinuntok ni Kohei ang panga ni Inuma at nang subukang makarecover ni Inuma, sinundan ito ni Kohei ng marami pang suntok sa tiyan ni Inuma na sa lakas ay nabasag ang bintana sa likod. Sa kabila ng mga suntok, patuloy na sinabi ni Inuma sa sarili na tiisin ang sakit at huwag himatayin. Si Kohei ay malapit nang ibigay ang panapos, ngunit nakakita si Inuma ng pagkakataon at sinubukan itong suntukin. Halos tamaan niya si Kohei, ngunit agad itong nakaiwas. Sinabi ni Kohei na muntik na yon at inisip na hindi na makakabawi si Inuma, ngunit nagkamali siya. Hinawakan ni Inuma ang kamay ni Kohei at itinulak siya sa pader. Pinatalbog ng recoil ang mukha ni Kohei pabalik sa kamao ni Inuma na nagpabagsak sa kanya. Sinabi ni Inuma na kahit hindi siya ganoon kalakas, may mga kaibigan siyang nagpakita kung paano maging matatag. Ngunit tumawa si Kohei at sinabing dahil hindi na makakalaban si Inuma at Osanada, hindi makakaligtas ang tatlo. Ang tatlo ay humarap kay Amano at nagpasya si Rokudong lumaban dahil naalala niya ang utos ni Doji na huwag siyang sasaktan. Tumawa si Amano at sinabing may isa silang miyembro na handang labagin ang patakarang iyon. Lumalabas na iyon ay si Kazino. Tumawa si Amano na parang baliw at sinabihan si Kazino na gulpihin si Rokudo. Sinabi ni Kohei kay Inuma na tapos na siya at nagpapanggap lang silang magkaibigan. Ngumiti si Inuma at kinuha ang kanyang radyo para sabihin sa tatlo na sila na ang bahala sa lahat na sinang-ayunan nila Rokudo. Sinabi niya kay Kohei na mananalo sila at nagtitiwala siya sa tatlo. Sinuportahan ni Hinomoto at Kijima si Rokudo at sinabing naniniwala sila na madadaan niya sa usap si Ranang tulungan sila. Dahil rin sa kanilang mga pinaghirapan, hindi nila hahayaang mawalan niyon ng saysay. Idinagdag ni Hinomoto na hindi nila inaasahan ang pagharap sa ganitong mga delinkwente. Ngunit ang tapang ni Rokudo na tumindig ang tumulong sa kanilang mahanap ang lakas para lumaban. Tinawag niya si Kijima at magkasama nilang hinarap si Amano habang patuloy si Rokudo sa pag-akyat sa hagdan. Ngunit handa si Amano at ginamitan sila ng fire extinguisher na nagpabagsak sa kanila sa hagdan. Ininsulto ni Amano ang kapatid na si Reino at tinawag itong kabiguan. Nagalit si Rokudo at nagtanong kung bakit siya nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa kapatid. Sinabi ni Amano na bilang kapatid, dapat nitong sundin ang kanyang mga utos. Sa ngayon, nakatayo na si Kazino sa likod ni Rokudo. Sinabi ni Rokudong naiintindihan na niyang sumali si Reino sa Onishima dahil sa pakikinig kay Amano kahit gusto talaga nitong mag-aral at magkaroon ng normal na buhay. Sinubukan niyang suntukin si Amano, ngunit pinigil siya ni Kazino. Sinabi ni Amano kay Kazino na asikasuhin si Rokudo dahil tatapusin niya si Hinomoto at Kijima. Patuloy siyang tumawa dahil si Rokudo na gusto ni Reino ay nilupig ni Kazino at tinawag itong napakalungkot na kwento. Nakakagulat na pinalaya ni Kazino si Rokudo at hinalikan siya sa pisngi na ikinalito ng lahat. Ngumiti siya bago ibunyag na siya si Reino at nagpasalamat kay Rokudo at sinabing siya na ang bahala doon. Nagalit si Amano na tinulungan niya ito. Hinimok ni Reinong magpatuloy na si Rokudo at hinarap niya si Amano habang tinatawag itong uslak dahil hindi siya nito nakilala. Hindi natutuwa si Amano sa pagtataksil ng kapatid. Patuloy na umabante si Rokudo at nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya mula umpisa. Naalala niya ang halik ni Reino, ngunit agad siyang nag-focus na marating ang rooftop. Sa sumunod na palapag, nakita niya si Tsunoyama at iba pang walang malay. Bago niya malaman kung anong nangyari,
siya ay hinatak sa isang silid-aralan na mukhang torture chamber. Sa sulok, si Yashia ay nagbabasa ng tula ng pag-ibig para kay Rokudo. Nag-alala siya sa pagharap dito pero tumayo siya dahil iniisip niyang hindi siya sasaktan nito dahil sa utos ni Doji. Sa kanyang pagkagulat, hinataw siya ni Yashia ng latigo at ibinunyag na hindi nito sinusunod ang utos ni Doji dahil sumali lang siya sa unyon para magkajowa. Nagkwento si Yashia na hindi niya matagpuan ang ideal na lalaki hanggang sa makita niya si Rokudo. Sa paniniwalang sila'y itinakdang magsama, nag-alala si Rokudo sa kanyang kaligtasan, ngunit nagpa siyang gamitin ang pagmamahal nito bilang kalamangan. Hiniling niyang pumunta sa rooftop, ngunit tumanggi ito't inihayag ang kanyang galak sa pagdurog ng malalakas na lalaki tulad niya. Naisip ni Rokudo na hindi ito madadaan sa usap. Nagsimula si Yashia na latiguhin siya, pero tiniis niya ang sakit. Nag-aalala na siya sa kanyang buhay nang bigla siyang hatakin ni Yashia sa dibdib nito para pakalmahin siya na ikinalito ni Rokudo. Pagkatapos ay tinakpan nito ang kanyang mata at nang subukan niya itong tanggalin, sinilaban nito ang latigo. Walang malay na nagpatuloy si Rokudong lumaban at nagbato ng mga suntok para palayuin ito. Tumabi si Yashia at pinatay ang apoy sa latigo nang lalo siyang magalak sa nakita. Nakikita na niya ngayon si Rokudo, hindi bilang mahinang bata kundi bilang napakalakas na lalaki na parang gorilya at pinapalayo siya. Napagtanto ni Rokudo na naakit ito sa malalakas na lalaki. At dahil sa kanyang sumpa, nagbago ng lubos ang tingin nito sa kanya. Ginamit niya ito't pinakinabangan ng mabilis niyang tinanggal ang tiring at pumorma ng mabangis para palayuin siya. Naniniwala siyang natakot ito kaya sinabi niya ditong lumayo o humarap sa parusa na ikinatakot nito dahil nakikita na niya ang tunay nitong kulay. Sa kabila ng pagpigil sa kanya ni Yashia, ipinagyabang ni Rokudong tinapos niya si Hando, Kohei, at Amano sa loob ng 3 minuto. Hinamon siya nitong gawin yon sa loob ng 1 minuto, kaya binago niya ang sinabi sa 30 segundo. Ngayong alam na niya kung bakit ito ang nangunguna sa Onishima Union, si Rokudo na ayaw lumaban, ay sinubukan itong kumbinsihin na tignan ang kanilang agwat. Ang kanyang panlilinlang ay nabigo nang nagpatuloy ito sa panlalatigo. Nagpakatatag siya at sinabing wala lang iyon, ngunit ibinunyag nitong mas lalo siyang nagagalak kapag mas malakas ang nakakalaban. Nang sumugod ito, naalala ni Yashia na hindi niya ito nalapitan dahil sa kanyang lakas. Ang makita itong nasasaktan at nagpapakita ng kahinaan ay ikinasaya niya. Tinawag niya itong tunay na pag-ibig at nagpatuloy sa panlalatigo. Nang aksidenteng makatapak ng bote, siya'y muntik mahulog sa bintana. Iniligtas siya ni Rokudo at tinanong niya kung bakit. Sinabi nitong malinaw na muntik na siyang mahulog. Nalito siya dahil sa kabila ng lahat ng parusang ibinigay niya dito, at kakayahan nitong talunin siya, iniligtas pa rin siya nito. Bagong damdamin ang umusbong kay Yashia. Ang kanyang puso ay humigpit at si Rokudo ay mas lumakas pa kaysa dati. Dahil napuno ng kagalakan, siya ay biglang nawalan ng malay. Sinamantala ni Rokudo ang pagkakataon at nagmadali sa rooftop. Nakita ni Doji si Rokudo at nagtaka kung anong nangyari sa mga opisyal. Hindi siya makapaniwala at inisip na si Inuma at Osanada ay may sapat na lakas upang tulungan siya, ngunit si Amano, Hando, at maging si Yashia ay kayang-kaya siyang pigilan. Gayunpaman, nakarating si Rokudo sa kabila ng mga hadlang. Matapos habulin ang hininga, tinawag ni Rokudo si Rana na nakikipaglaban kay Otohime. Nag-alala si Doji, ngunit hindi sumagot si Rana. Sinigaw uli ni Rokudo ang kanyang pangalan, ngunit patuloy pa rin ito sa paglaban. Ngumiti si Doji at sinabing huli na dahil makikita kung gaano kasaya si Rana na mailabas ang kanyang tunay na sarili. Walang pakialam si Rokudo at sinubukan siyang lapitan, ngunit ninudnud siya ni Doji sa lapag. Nanlaban si Rokudo at inihayag na pakawalan siya, ngunit sinabi ni Doji na kalimutan na niya si Rana. Sinabi niya rin kay Rokudo kung paano niya narating ang tuktok ng Onishima, at ipinaliwanag na iyon ay dahil kaya niyang ibigay ang mga pinakaninanais ng mga tao. Binanggit niya ang individual na pagnanais ng mga miyembro. Kay Amano ay pagmamahal ng kapatid, kay Hando ay direksyon, kay Aoi ay kagalakan, kay Kohei ay tagumpay, kay Yashia ay malalakas na lalaki, at ayon kay Doji, ang pinakaninanais ni Rana ay karahasan. Kinontra ni Rokudo ang sinabi ni Doji tungkol kay Rana habang patuloy na nanlalaban. Habang pinag-iisipan kung ano ang susunod na gagawin, naisip ni Doji ang opsyon na dalhin si Rokudo sa liblib na lugar para tapusin ito. Samantala, si Otohime ay nakakasabay kay Rana at naiiwasan ang mga suntok nito. Pero nag-aalala siya na kung makatama si Rana ng atake, ay katapusan na niya.
Naalala niya na ito ay lubos na nagagalak sa pakikipaglaban pero napagod na si Otohime at bumagsak. Nang susuntukin na siya ni Rana, humagit na si Rokudo kaya huminto si Rana. Nakahinga ng maluwag si Rokudo habang nakaluhod sa lapag. Tinanong ni Rana kung bakit siya bugbog sarado pero ngumiti lang ito at sinabing huwag mag-alala. Hiniling niyang itigil ang pananakit kay Otohime at nang tanungin kung bakit, sumagot si Rokudo na importanteng kaibigan niya si Otohime. Naunawaan niyo ni Rana at lumuhod bago sabihin kay Rokudo na buksan ang kamay. Nalilito siyang ginawa ito at inilagay ni Rana ang panali na kanyang ibinigay sa palad nito. Matapos ay sinabi niyang oras na upang magpaalam. Ipinaliwanag ni Ranang si Rokudo ay mabuting tao pero siya ay hindi at ngayoy alam na niya iyon. Pero pinilit ni Rokudo na siya'y mabuti ring tao. Itinuro ni Rana si Otohime at sinabing hindi niya ito itinuturing na kaibigan o sino man bukod kay Rokudo. Tumanggi si Rokudo na paniwalaan ito. Sinabi ni Ranang hindi siya masaya sa paaralan o pakikipagkaibigan at ang kaligayahan lang niya ay sa karahasan. Dahil doon, naniniwala siyang hindi na dapat sila magkita ni Rokudo at ito'y makakabuti. Tinanong ni Rokudo kung bakit siya malungkot. Nagulat siyang sumagot na masakit ito. Nang tanungin siya kung bakit, inamin niyang hindi niya rin maintindihan. Tuwing nagiging mas marahas siya, nagiging mas komportable siya sa kasamaan at mas lalo niyang minamahal ito. Nagsimulang umiyak si Rana at napagtanto ni Rokudo na ang kanyang magkakaibang emosyon ay naiimpluwensyahan ng spell. Naramdaman niya ang kawalan ng kakayahang tumulong na ikinalungkot rin niya. Nangako si Rokudo na magiging malakas at tatanggapin si Rana kung sino siya. Siniguro niyang ikagagalak niyang pumasok sa paaralan kasama ito. Pinunasan niya ang kanyang mata at sinabi ni Ranang huwag siyang magbago at ipagpatuloy ang kaligayahan sa paaralan. Lumakad siya patungo kay Doji at ito na may natutuwa't nangako na titiyakin ang kapayapaan ni Rokudo sa paaralan. Sinabi ni Otohime kay Rana na huwag sumama kay Doji ngunit binaliwala siya nito. Masaya si Doji na si Rokudo ang dahilan kung bakit lumabas ang tunay na Rana. Biglang hinawakan ni Rokudo ang kamay ni Doji at pinigilan siyang umalis. Ipinahayag niya na nangako si Doji na pasasayahin si Rana at hindi niya papayagang ilayo niya ito. Ikinagulat ito ni Rana. Lumingon si Doji kay Rokudo na patuloy na nagsasabing kailangan muna siyang talunin ito bago mailayo si Rana. Sinabi ni Doji na kung magagawa siyang talunin ni Rokudo, wala nang dapat ipag-alala si Rana. Nagka-interes si Rana at binalaan si Doji ng tingin at ngumiti ito habang sinasabing alam niya. Gayunpaman, nananatiling determinado si Rokudo at sinabi kay Rana na seryoso siya sa pagiging malakas. Nagulat si Rana ngunit sinabi ni Doji na ayaw niyang makipaglaban pero kung ayos lang kay Rana ay pwede naman. Sumugod si Rokudo kay Doji ngunit isang suntok lang sa kanyang tiyan ang nagpabagsak sa kanya. Sa kabila ng kabutihan ni Rokudo, itinuturing itong kauslakan ni Doji at alam niyang lalo lang ditong makukumbinsi si Ranang iwan siya. Patuloy na binugbog ni Doji si Rokudo at sinabing ang kanyang determinasyon ay hindi gagana sa kanilang laban. Sa kabila ng tapang ni Rokudo, nagbigay si Doji ng isa pang suntok para lalong palayuin si Rana dito. Naalala ni Rokudo na ayaw niya sa karahasan, ngunit mas kinamumuhian niya si Doji kaya tumayo siya at sumigaw na kinasusuklaman niya si Doji at hindi siya papayag na kunin si Rana. Sumubok si Rokudo ng isa pang suntok, ngunit nabigo ng suntukin siya ng malakas ni Doji. Kahit nasa lapag, ipinahayag pa rin ni Rokudo ang kanyang put kay Doji. Nakakagulat na sinabi ni Doji na hindi niya gusto o kinainisan si Rokudo at pinuntong hindi sila magkaibigan. Nagalit si Rokudo at sumubok ng isa pang suntok, ngunit umiwas si Doji at hinawakan sa buhok si Rokudo bago ingod-ngod. Inisip ni Dojing baliin ang braso ni Rokudo para makialam si Rana at tapusin ang laban. Sa puntong ito, galit na si Rana at umaasa si Doji na wawakasan na niya ang laban. Sa kabila ng sakit, nais ni Rokudong ipagpatuloy ang laban at hiniling kay Ranang manatili. Ngunit napuno na si Rana at inatake si Doji. Nakaramdam si Rokudo ng lungkot sa paghingi na naman ng tulong nang dumating si Reino kasama si Hinomoto at Kijima. Pinuri nila si Rokudo sa pagiging matatag. Sinabi ni Doji na ibig sabihin nito itinraidor na siya ni Reino at Kazino, ngunit hinamon siya nito sa isang laban. Nakialam si Rokudo at sinabing laban niya iyon para lumakas at mananalo siya sa sariling lakas. Dumating si Osanada na bitbit si Inuma at humihingi ng tawad sa hindi pagdating agad. Andoon rin si Azami at Tsubaki sakay ng motorsiklo. Sa puntong ito, naiirita na si Doji.
Sinabi ni Hinomoto kay Rokudo na gusto niyang lumaban sa sariling lakas, at inilahad ang lahat ng pagkakataong lumaban si Rokudo para sa kanila. Napagtanto ni Doji na wala sa kanyang mga kasama ang darating, at naghandang tapusin sila isa-isa. Nauna si Reino, ngunit iniwasan ni Doji ang kanyang sipa at sinuntok siya palayo. Sumunod si Hinomoto, Inuma, at Kijima, ngunit madali niya lang sinipa ang mga ito. Sinubukan ni Osanadang sumipa, ngunit nakontra ito ng hawakan ang kanyang binti at tinapon siya. Ginamit ni Azami ang motorsiklo upang saluhin si Osanada para hindi siya lubhang masaktan. Sinubukan ni Rokudong sakalin ito, ngunit madali siyang binalibag ni Doji at pinatalsik kay Inuma at Tsubaki. Ngumiti si Doji at nagtanong kung iyon na ang lahat habang sinasabi na hindi siya atras dahil lang natalo ang kanyang mga opisyal. Ipinahayag niyang ang kailangan lang ng bagong Onishima ay siya at si Rana. Tinanong ni Tsubaki kung bakit grabe ang obsesyon niya kay Rana kahit malakas na siya ng mag-isa. Ibinunyag ni Doji na dati siyang binubuli at ikinagulat nila ito. Ibinahagi ni Doji ang kanyang nakaraan at sinabi na wala siyang mga kaibigan at araw-araw siyang binubuli sa paaralan. Upang takasan yon, nagpasya siyang kumampi sa mas malalakas na bully sa pamamagitan ng pera. Saglit itong gumana, ngunit napagtanto niyang hindi ito magiging pangmatagalang solusyon. Sa pagnanais na magkaroon ng mas malalakas na kakampi, kinaibigan niya ang mga pinaka-nakakatakot sa bayan. Gayunpaman, kinwestiyon niya ang sarili kung ano talaga ang gusto niya at ano ang magpapasaya sa kanya. Ang pagbabago ay dumating nang tinalo ni Rana ang Onishima Union. Dahil natatakot at wala ng pag-asa, nagpasya si Doji na magtipon ng mas malalakas na kakampi at nangakong gagawing mas malakas ang bagong Onishima Union. Nangako siyang tutuparin ang mga pagnanais ng kakampi bilang kapalit ng kanilang proteksyon. Nang siya'y lumakas, lumaki rin ang kanyang ambisyon. Isang araw, iniulat ni Reino na ang grupo ni Aoi ay naghiwalay na di umano'y dahil kay Rokudo. Ang pinsala ay idinulot ng isang babaeng may kahoy na espada. Nang maalala ang kanyang takot dito, inisip ni Doji na si Rana ang susi sa kanyang kaligayahan at naranasan ang kanyang pinaniniwalaang pag-ibig sa unang tingin. Nanlaki ang mata ng lahat nang marinig ang sinasabi ni Doji. Nagsimulang pagtawanan ni Doji si Rokudo at sinabing walang paraan para mapasaya niya si Rana at kinwelyuhan ito para sabihing si Rana ay kanya. Binanggit niya ang pagnanais na lumigaya kasama si Rana, ngunit tinawag itong killing machine. Si Rokudo na nakabitin sa ere ay sinabi kay Doji na si Rana ay hindi isang makina at may mabait itong katangian. Nalito si Doji at tinanong si Rokudo kung bakit siya naniniwala doon kahit sinabi na ni Rana mismong siya'y masama. Sumagot si Rokudo at tinanong si Doji kung alam niya kung bakit dinurog ni Rana ang Onishima Union. Lumalabas na ito'y dahil itinuturing ni Rana ang Ryugu at si Otohime na kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Doji na tinalo niya si Otohime at hindi sila magkaibigan. Ngunit ipinagtanggol ni Rokudo si Rana at ipinuntong nang siya'y umatake kay Otohime, hindi niya ginamit ang kahoy na espadang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Rokudo na maaaring hindi ito napapansin ni Rana, ngunit may kabutihan sa kanyang puso. Lumapit si Otohime kay Rana at nagtanong kung bakit siya nahulog kay Rokudo. Naalala ni Rana ang unang beses na nakita si Rokudo, ngunit nanatiling tahimik. Sinabi ni Hinomoto kay Doji na bitawan si Rokudo, ngunit itinulak niya si Rokudo. Sinuntok si Hinomoto, tinapakan ang kanyang mukha, at hinamon ang susunod para lumapit. Nanatili ang lahat sa kanilang pwesto, habang lihim na ninanais ni Dojing patuloy siyang katakutan. Ngunit nahihirapan si Doji dahil ayaw nilang sumuko. Sinaktan niya si Kijima, ngunit tumanggi rin itong bumagsak. Pagkatapos, sinubukan ni Reino at Inuma ang isang combo, ngunit umiwas si Doji at pinalipad sila. Iniligtas ni Azami si Inuma at sinubukan ni Hinomotong sakalin ito habang hawak siya ni Tsubaki at Kijima. Ikinagalit niya ito at pinalipad silang lahat habang tinatawag silang mahihina. Gayunpaman, bumangon si Inuma at sinabing hindi sila mahina. Ipinahayag ni Rokudo na hindi sila titigil lumaban at muling hinamon ni Osanada si Doji. Ang iba pa sa grupo ay tumanggi ring sumuko. Tinanong ni Otohime si Rana kung wala siyang nararamdaman habang pinapanood sila at kung walang kabuluhan ang mga oras na sila'y magkakasama. Sinuntok ni Doji si Inuma at Rokudo at umaasang matatalo na sila, ngunit pareho silang tumindig at ayaw sumuko. Lalong naiinis si Doji habang ang grupo ay nananatiling matatag. Nagsimulang umatras si Doji nang mapagtantong ang kanilang determinasyon ay hindi makatwiran, at dahil sa motibasyon ni Rokudo ay wala silang kinatatakutan.
Sa pagsugod muli ng grupo, nagulat si Doji na makita ang kanyang kamay na nanginginig. Sinabi ni Otohime kay Rana na si Rokudo ay may kakaibang kapangyarihan na magpabago ng mga tao. Hinimok niya si Rana na hanapin ang kabaitan na inilabas ni Rokudo sa kanya. Si Doji na puno ng pagsisisi ay tumingin kay Rokudo. Natatakot na siya dito at iniisip kung paano siya nagkamali noon. Ang grupo ay sumugod kay Doji, ngunit huminto sila nang tumayo si Rana sa kanyang harapan. Natumba si Doji sa takot pero masaya siyang tumayo si Rana sa harapan at hiniling ditong protektahan siya, ngunit si Rana ay pumunta kay Rokudo. Humingi siya ng tawad at inamin na talagang gusto niya ang karahasan at wala siyang pakialam maliban kay Rokudo. Bagaman hindi siya sigurado sa kabaitan na sinasabi ni Rokudo, mas magtitiwala siya rito kaysa sa kanyang sarili. Ikinagulat ito ni Doji at hindi makapaniwala si Rokudo. Nagpasya si Ranang mananatili kay Rokudo at nangako na hindi na ito muling sasaktan. Lumuhod siya para hilingin siya'y tanggapin muli. Todo ngiti si Rokudo at ang lahat ay labis na natuwa sa sinabi ni Rana. Lumuhod rin si Rokudo at hiniling na kunin muli nito ang panali na tinanggap naman niya. Hindi makapaniwala si Reino na si Rokudo lang ang inaalala ni Rana at binanggit ni Inuma na hindi nito alam ang kanilang mga pangalan. Si Doji na sobrang nalulungkot ay hindi makapaniwalang nawala ang kaligayahang ninanais. Ang kanyang mga opisyal ay lumitaw at nagsimulang tumawa si Doji para sisihin sila. Nagtanong siya kung anong gagawin nila ngayong wala na ang kanyang kaligayahan at sinabihan silang maglaho. Ngunit ayaw nila dahil nais pa rin nilang sundan siya. Natuwa si Doji rito at sinabing nabigo sila ngayon kaya't sumang-ayon silang umatras. Nagpapasalamat rin siya sa mga opisyal na pumoprotekta sa kanya, kaya kapalit nito'y pasasayahin niya sila. Ang lahat ay bumalik na sa normal. Si Reino at Kazino ay nasa ibang paaralan, naglakbay si Yashia, at muling sinimulan ni Doji ang bagong Onishima Union. Matapos nito, ang paaralan ay naghanda na muli para sa susunod na pista.